ating mga leaders sa Panginoon ang unang pasasalamat. Palakpakan natin ang Panginoon, mga kapatid. At sa hindi magtatagal, buksan natin ang ating mga Biblia sa Ephesians chapter 3 verse 20. Yan. Markahan nyo yan. At sa Isaiah chapter 6 verse 8. Ready na? Tatayo tayo, mga kapatid, para to respect the word of God, mga kapatid. Ito po ang sinasabi. Ephesians chapter 3 verse 20. Now unto him that is able. Will you say able? Able. Yes. To do exceeding abundantly above all that we ask or think, according to the power that worketh in us. Wow! Ano yung pinaulit kong salita? Able, mga kapatid. So, tingnan naman natin dito sa Isaiah chapter 6 verse 8. And I heard the voice of the Lord saying, whom shall I send? And who will go before us? Then said I, here am I, send me. Manalangin tayo, mga kapatid. Dakilang Diyos, salamat po, Panginoon, sa pagkakataong ito na narinig namin ang iyong mga salita. Lord, itago mo ako sa iyong likuran, Panginoon, upang ang iyong gloria ang makita, Panginoong God. Hallelujah. Tulungan mo kami, Panginoong God, hallelujah, sa mga oras na ito, lalo sa higit sa akin, Panginoon, dahil hindi ko magagawa ang mga bagay na ito kung wala ka sa amin, Panginoon. Maraming salamat at binabalik po namin ang papuri at pasasalamat sa dakila mong pangalan. In Jesus' mighty name I pray. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon, mga kapatid. Pwede na po tayong maupo. Sinabi sa Ephesians, mga kapatid, chapter 3, verse 20. Sabi doon, now unto him that is able to do exceeding abundantly. Ibig sabihin, ang Panginoon, He is able. Pero sa Isaiah, may tanong ang Panginoon. Diba? Sabi niya, whom shall I send? Sino ang kanyang ipapadala? Doon natin kunin ang ating titulo. Ang sabi, when God is able, make yourself available. Kasi kung hindi ka available, walang magagawa ang Panginoon kahit makapangyarihan siya dahil gusto niya may kapartner siya. Pasalamat tayo dahil tayong mga tao ang kinuha niyang kapartner, hindi yung mga animals, mga kapatid. No? Kaya salamat sa Panginoon kahit may katigasan ng ulo natin, kahit may sarili tayong desisyon, tayo pa rin ang pinili ng Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! So please make yourself available today. Ano? Because God is able to do exceedingly, abundantly, above all, mga kapatid. Lahat na. No? Today, we are going to talk about the importance of making ourselves available to God. Ano? Minsan, available lang tayo sa social media, di ba? Pagdating na ng prayer time, sorry, kasama siguro ako doon. Minsan, ano? We often acknowledge that God is all-powerful. Alam natin yan, di ba? Palagi natin dinideclare, God is all-powerful. Pero kung hindi ka available, useless. Walang magagawa. Hindi gagawin ng Panginoon. All-knowing and able to do anything, but do we recognize that His ability works through our availability? Natanong ba natin sarili natin? Available ba ako, Panginoon? Available ba ako? Diba?
God can do amazing things in our lives, but it requires us to step forward and say, yes. Amen? Yes, and willing to be used by Him. Now, who is willing? Amen. Who is available? Amen. Praise the Lord. Pagdating sa willing, kaunti. Maaaring nag-iisip pa, willing ba ako o hindi? Ba't sinabing available? Okay, available ako, Lord. Praise the Lord. Okay. Throughout the Bible, we see countless examples of God's power at work. He created the world with a word. Mga kapatid, salita lang niya. Ganun makapangyarihan ang ating Diyos. Salita lang niya nangyayari, mga kapatid. He parted the Red Sea. Diba? Siguro, tingnan natin kung paano, ma-amaze ka kung paano niya hinati yung Red Sea, mga kapatid, at pinatawid ang kanyang mga anak, mga kapatid. Hallelujah. He raised the dead, and much more. Marami pa. May mga pinagaling. Hallelujah. Because God is all-powerful, God is described as having unlimited power. Minsan yung battery ng nawawala yung power, na uubusan. Maging tayo, nauubusan. But God have an unlimited power, mga kapatid. Kaya pasalamatan natin ang Panginoon dahil hindi siya nauubusan ng power, mga kapatid. Hallelujah, hallelujah. So, sabi sa Ephesians 3:20, now unto Him that is able to do exceeding abundantly above all, that we ask or think, according to the power that work in us. So, ibig sabihin, according sa power na nag-work sa atin. Kung hindi sa atin nag-work ang power ng Panginoon, ibig sabihin, you are not available to the Lord. Kaya isipin natin yan, mga kapatid. Hindi tayo pumupunta dito sa church para mag-attend lang ng service. Nauupo lang tayo dyan, kapag nagpipris na si pastor, inaantok na. Bakit? Hindi siya available, mga kapatid. Tanggapin ang salita ng Panginoon. Hindi siya available na tanggapin ang pangangaral dahil sarado ang kanyang puso at isipan, mga kapatid. Hindi siya available. Even yung salita ng Panginoon is able to preach, pero walang gustong tumanggap, sayang, mga kapatid. Hallelujah. So, God is able, is closely tied the belief that God is sovereign in all creation. The sovereignty implies that God has ultimate authority and control over all events and circumstances, no matter how challenging they may seem, mga kapatid. Kahit anong challenges, mga kapatid, kaya gawin ng Panginoon. And His ability is never in question. Do you question God? Wala. Hindi natin pwedeng tanungin. Dahil alam ng Diyos yan. The issue often lies on our willingness to let Him work through us. Yun ang issue, mga kapatid. Hindi ang issue dahil kulang ang kapangyarihan ng Panginoon. Ang issue ay sa atin. Kasi ayaw nating makipartner sa Panginoon. So, kailangan may gagawin tayo. We must have faith and trust sa Panginoon. Because belief that God is able encourages individual to trust God in difficult times. Pag tayo ba ay dumadaan na sa mga pagsubok, naaalala pa ba natin na magtiwala sa Diyos? Nakakalungkot sa iba. Pag may sakit,
ang naiisip, pera. Sa hospital kaya ako dadalahin yung pinakang the best na hospital. Hindi niya naisip na mas makapangyarihan ang Diyos na hindi mo kailangan ng hospital, mga kapatid. Katulad nung patotoo ni sister dito, di ba? Nung nagkaroon silang service tayo dito, healing service. No? Hinipo lang daw niya. Nilehans niya. Pagpunta sa doktor, naggulat ang doktor. Nawala yung sakit. And that is the power of God. Nangyari yun, bakit? Si sister, may pananampalataya. May faith siya sa Panginoon, mga kapatid. Hallelujah! Hallelujah! So, anong kailangan? So, we need to incorporate this belief into our prayer life. Pag nananalangin ba kayo, sure kayo? O kiniklaim niyo na matatanggap ninyo? Dapat! Bakit ka hihingi kung hindi ka maniniwala na matatanggap mo yan? Huwag kang hihingi kung hindi mo kayang tanggapin. Sabi sa Matthew, mga kapatid, 21 verse 22. Meron tayo dyan. Hindi ko dito na isulat yung scripture. Pero ang sinabi doon, kung kayo'y mananalangin, ariin yung natanggap nyo. Claim it. No? Claim it. Dahil kung hindi, sinabi ko, kung hindi mo talaga makiklaim yan, ay huwag ka na lang manalangin. Useless. Diba? Parang, na humingi ka sa tatay mo, tay, pabili ako ng ice cream. You know? Andyan yung pera, ibinigay sa iyo, ayaw mo naman tanggapin. Makabili ka kaya? You are not available to accept, mga kapatid. Ano? Hallelujah, hallelujah. Kaya importante ito, mga kapatid. Now, how can you receive the blessings if you are not available to receive it? Paano? Hindi natin matanggap yan. Gusto mo ng blessing? Hindi ka naman ready tumanggap. How? So ano ang dapat natin gawin? Kailangan available tayo palagi. Doon sa may mga sakit, ang tagal lang nananalangin. Paano ka makakatanggap ng kagalingan kung you are not available to receive the healing from the Lord, mga kapatid? Kasi binigyan ka na ng Panginoon na ito ang gagawin mo. Ito ang gagawin mo. Mag-diet ka. Mag-diet ka kasi yung mga kinakain mo hindi healthy. Iwasan mo yung mga soft drinks. Pero ang ginawa mo, yun pa rin. Ibig sabihin, you are not available to receive the healing from the Lord. Hallelujah! Ang dami nang nag-preach about healing. Ang problema, walang gustong gumaling. Dahil hindi sinusunod ang salita ng Panginoon. Mga kapatid, isa ako dito sa patotoo. Kasi minsan noon, mga panahon, tigas din ulo ko. Ano? Inaaway ako ni Sister Hazel. Sabi niya, kasi sabi ni Sister Hazel, mag-diet ka kasi yung blood sugar mo, hindi yan bababa. Sabi ko sa kanya, yung hirap sa inyo eh. Ako nagtatrabaho, papakain nyo sa akin, konti. Sabi ko, masama ang loob ko. Pero napansin ko, hindi bumababa yung blood sugar ko, mga kapatid. Kahit anong gamot ang ininom ko, hindi bumababa, mga kapatid. Ang masama ba, nung niresitahan ako ng doktor ng metformin, hindi kaya ng katawan ko. So, hanap ng ibang opsyon. So, inimpress ako ng Panginoon, mga kapatid. Sabi niya, Robert, mag-diet ka.
Mag-diet ka. Yes. Effective, mga kapatid. Bakit? Nagkaroon tayo ng disiplina sa sarili natin and we are available, mga kapatid, to receive the healing from the Lord, mga kapatid. Hallelujah! Sa aming mga bisita, alam ko, this is the day that the Lord has made for you. No? How can you receive salvation if you are not available to receive? Paano mo matatanggap ang kaligtasan kung hindi ka ready? Tanggapin ito. Masasayang, mga kapatid. Kaya importante, I encourage sa ating mga bisita, make yourself available to the Lord today. Because today is the day of salvation para sa ating mga bisita. Kung ang mga bisita natin ngayon, mag-average sila ng edad na mga 25, sabihin natin 25. Ang tanong ko, mga bisita namin, mga mahal naming bisita, sa loob ng 25 years sa buhay ninyo, ilang beses na bang nangyari na may nag-share sa inyo ng plan of salvation? Baka ito yung unang pagkakataon. Huwag niyo nang hintayin pa another 25 years parang may mag-share uli sa inyo ng kaligtasan. Samantalahin nyo ngayon. Make yourself available to receive the salvation from the Lord according to the Scripture, mga kapatid. Dahil baka hindi umabot yan. Baka hindi umabot. Katulad sinabi nung salita kanina, sabi nung pinsahe kanina, babalik ang Panginoon. Sabi niya, hindi siya Savior. Judge siya pagdating niya. Hahatulan tayo, mga kapatid. Kaya siguraduhin natin na pagdating ng Panginoon, sure tayo na tanggap natin ang kaligtasan. Amen. Hallelujah. So salamat, mga kapatid, dahil pinapaalalahanan tayo ng Panginoon. Hindi tayo pinababayaan. Dahil kung pabayaan tayo, mga kapatid, sigurado yan. Dahil sinabi ng Biblia, marami ang hindi maliligtas. Di ba? Matthew 7, meron yon. Okay. Now, anong gagawin natin? Our availability is the key. Yun ang susi. Maging sa mga bisita namin, mga kapatid. Para matanggap mo ang kaligtasan, ang susi ay ang pagiging available mo ngayon. Natanggapin ang Panginoon na tagapagligtas natin. God often chooses ordinary people to accomplish extraordinary things. No? He doesn't look for the most qualified or most talented. No? Hindi siya naghahanap kung sino yung qualified. At hindi siya naghahanap na yung pinakamatalinong tao. Anong hinahanap niya, mga kapatid? Anong hinahanap niya? He looks for those who are willing and available. Kasi kahit anong talino mo, kahit anong galing mo, kahit galing mong magsalita, kung hindi ka rin available, wala, mga kapatid. Kaya importante, mga kapatid, ito. Ano? Kaya nga, encourage all of you, mga kapatid, make yourself available na mag-aral ng PI. No? Kasi, nag-prepare tayo. Hindi lang tayo dito. Pag uwi natin, magagamit natin yan, mga kapatid. No? Marami tayong mga pag-aaral, may mga correspondence tayo. Make yourself available. Baka hanggang ngayon, 9 years na kayo, 10 years na kayo dyan sa Living Logos, hindi nyo matapos-tapos. Why? Because you are not available. You don't have available time. So make yourself available, mga kapatid. Talagang pagtuunan ninyo ng time.
Sabi nga niyan, upuan ninyo. Ano? Upuan ninyo. Yung ano. Hindi yung uupuan nyo, ha? Ano? Ibig sabihin, ilagay mo sa lamesa, kumuha ka ng upuan, upo ka doon, at pag-aral mo. Pag-aralan nyo. Mga kapatid, alam natin, busy tayo, marami tayo, may trabaho tayo, sabalit, ang tanong, sa loob ba naman ng 7 araw na yan, kulang pa ba yun? Naitrabaho natin ang 7 araw na yan? Na kahit isang araw hindi natin maibigay sa Panginoon, na hindi ka magkaroon ng available one day sa Panginoon, kulang pa ba? Baka magtampo ang Panginoon, ano? Bigyan ka ng 1 linggo ng 165 days. 1 week pa lang yun. Magsasabihin mo, sobrang naman ito, Lord. 165 days kung magtrabaho, walang tigil. Masalamat ka nga. 5 days lang yung ibinigay ng Panginoon na magtrabaho tayo. At binigyan tayo ng time, available time, para sa gawain, mga kapatid. Ano? So, ito siya. Tingnan mo, ginawa niya kay Moses. Consider Moses, who didn't see himself as a leader. Hindi niya nakita yun na magiging leader siya. Wala sa panaginip niya, wala. Yet God used him to deliver Israel. You know? Think about David, mga kapatid. He is an ordinary shepherd boy who became a king. So what they had in common, ano yung common sa kanila? Ano? Was their availability to use by God, mga kapatid. Pareho silang available. Nung tinawag sila ng Panginoon, hindi sila tumanggi. Available sila, mga kapatid. Hallelujah! Palakpakan natin ang Panginoon, mga kapatid. Now, there are some hindrances to availability. Bakit may mga hindrances yung pagiging availability natin? Number 1 is fear. Takot. Ano? Takot. We often let fear stop us from saying yes to God. Ano? Why? We fear failure, rejection. No? Kaya ang tagal ka ng sinabihan na magturo ka dito, ayaw mong pumunta dito. Bakit? Takot ka. May fear ka, mga kapatid. Ano ang kinatatakot mo? Dahil takot ka na mag-fail. Baka iniisip mo, baka doon mapahiya ako. Hindi ko magawa. Pag ganun iniisip mo, brother, sister, nakadepende ka sa sarili mong kakayanan. Pero kung ibigay mo yan sa Panginoon, sabi ng Panginoon, hindi siya naghahanap kung sinong qualified. Ang hinahanap niya ay yung available, mga kapatid. Kaya tanggalin mo yung takot na yan. No? Tanggalin mo yung takot. Ano pa? Rejection. Baga sabihin, uy, baga pag nahandun ako, paalisin ako ni sister. I-reject nila ako doon. No? Ito pa, ito yung nakakatawa. Fear of the unknown. Hindi alam ko anong kinakatakutan. Ano ba ang kinakatakutan ninyo? Yung iba, takot sa multo. Totoo bang may multo? Ako hindi maniwala kasi hindi pa lang nakakita niyan eh. Bakit? Meron na bang multo na kumatay ng tao? Wala pa naman ah. Takot sa multo. Ito yung sinasabing kinakatakutan na hindi nila alam kung ano yung kinakatakutan nila, mga kapatid. Kaya sometimes, mga kapatid, pag ganito ang naisip mo, may takot ka. Ang sabi sa 2 Timothy, verse 1 and 7, sabi dito, chapter 2 Timothy 1:7. Sa NLT ito sinabi, For God has not given us a spirit of fear and timidity,
but of power, love, and self-discipline. Naisip niyo ba? May power ang ibinigay sa iyo ang Panginoon. Natakot ka, maaari, yung huli, wala ka nito, yung tinatawag na self-discipline. Sorry minsan ako ganun. No? Kaya minsan natatakot din ako. Kaya kapag punta ka dito kanina, may kaba. No? Lalo nakaupo ka dyan, biglang lumapit si Joy, umupo sa tabi ko. Kinabahan akong bigla. Kasi, missionary ito No? Pasalamat ako dahil yung anointing napasa sa akin. Ano? Kaya lumakas yung loob ko, mga kapatid. Yeah? Kaya sometimes, mga kapatid, kung natatakot ka, may fear ka, lapit ka sa mga kapatid. Sabi mo, brother, sister, ipag-pray mo ako. Na alisin yung ating kaba, yung takot, at palitan ng power na nanggagaling sa ating Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Ano pa ang mga hindrances? Comfort. Sino ngayon ang nasa comfort zone, mga kapatid? Sometimes, we become too comfortable in our routines and resist stepping out of our comfort zone. Siguro, kung bibigyan tayo dito ng pagkakataon na manatili ng Singapore habang buhay, hindi na tayo aalis dito. Why? We are too comfortable here. Diba? Aircon yung room. Very comfort, mga kapatid. Comfortable. Pero pag pumunta ka ng Pilipinas, eto na, battlefield na. Ano? Tagaktak ang pawis mo doon, mga kapatid. No? Na-experience niyo na ba mag-preach doon? Na habang nagpipreach ka, yung pawis mo tumutulo dyan? Nagdidrip? Basa lahat. Kaya sa sunod, pag pumunta kayo dyan, kailangan maglagay kayo ng plastic na hindi mabasa yung ating underwear. Sigurado. I experienced na nung umuwi kami, mga kapatid. Dahil sobrang init, talagang kita mo yung pawis dito. No? Tumutulo. Pero hindi, mga kapatid, kailangan mahadlangan tayo niyan na mga ganyang experience. Dahil yan ang nagpapalakas sa atin, mga kapatid. Kung hindi ka dadaan sa pagsubok ng ganyan, at palagi ka lang nasa comfort zone, pag inilabas ka dyan ng Panginoon, siguradong iiyak ka. No? Dahil hindi lahat ng oras ay Pasko. No? Akala nyo, ayos lang dito. No? Pag umuwi na kayo, eto na. No? Kaya kailangan ready tayo, mga kapatid. Ano pa? Business. Sino yung palaging busy? Na kahit linggo na, gusto pa magtrabaho. Busy kasi ako, brother. Ang dami kong busy ako. Wala akong time. No? Business. So, we live in a world that values being busy. But in our business, we may miss the gentle push of God asking us to be still and listen to His calling, mga kapatid. Ano? Kaya mapapalad, mga kapatid, yung kayo na naandito. Kahit busy tayo, even if we are busy in our everyday life, still we have one day available for the Lord, mga kapatid. Hallelujah. So another hindrances, attachment to position. Hey, mayor kasi ako congressman ako, ba't ako pupunta dyan sa gawain? Iginagalang ako doon, mayroon akong ranggo. May position na hinahawakan. Ano? Sabi sa Matthew 6 verse 19 to 21. Basahin natin. Lay not up for yourself treasures upon earth, where moth and rust that do corrupt, and where thieves break through and steal. But lay up for yourself treasure in heaven, where neither moth nor rust doth
that corrupt, and where thieves do not break through, nor steal. For where your treasure is, there will your heart be also. Totoo naman yan, mga kapatid. Sa Pinas, magkakapatid, yung kapirasong lupa, pinag-aawayan. Kung sino ang gusto magposisyon sa lupa. Nakakalungkot. Diba? Yung magkakapatid, kung 10 sila, may isang kapirasong lupa, nag-aaway-away. Sabi nga, ba't niyo pag-aaway yung lupa? Ilang square meter ba o cubic meter ng lupa ang kailangan mo pag namatay ka? Kung ililibing ka, is only 4 cubic meter. Bakit? Bakit, brother, 4 cubic meter? 1 meter width, 2 meters length, and 2 meters depth. 1 times 2 times 2 is 4. 4 cubic meter lang. Bakit ka nakikipag-away doon? Diba? Pero kapag ikaw ay pinag-cremate, isang maliit lang na jar. Isang maliit na jar. Tapos makipag-away ka. Mga kapatid, huwag tayong maging palagi maging attached sa ating position. No? Let it go. Kasi kung diyan ka palagi, nasa possession ka palaging iniisip mo yan. You have pride in your life. Ayaw mong bitawan because you have pride. And pride of life is sin, mga kapatid. Kasalanan. Huwag natin yung isipin yung sa ngayon. Ang isipin natin, yung pupuntahan natin doon, na ipinangako ng Panginoon. Sabi ng Panginoon, in my Father's house are many mansion. So ba't nakikipag-away ka sa kapirasong lupa? Diba? Hindi mo nga madala. No? Hindi mo madala. Wala pa ako nabilitaan na kahit bilyonaryo siya. Nung namatay siya, kahit 5 duling, wala doon sa libingan na inilagay. Ano? Nag-aaway-away pa yung mga, ang problema noon, yung mga naiwan, nag-aaway-away tuloy. So, hallelujah, hallelujah. So, yan yun mga kapatid. Ano pa ang mga hindrances? Reliance on material security. Ano? 1 Timothy 6:17, teach those who are rich in this world not to be proud and not to trust in their money. Ano? With which is unreliable. Their trust should be in God, who richly gives us all we need. Hallelujah. Ano? For our enjoyment. Di ba? Sometimes, nag-iipon tayo ng pera. Yes, that's good. Pero yung pag-iipon, mga kapatid, make sure, na hindi mo lang sa inipon. Yung iba kasi ipon ng ipon, ayaw gastasin. Di ba? Ayaw gastasin yung inipon niya. Bakit? Ayan, security ko yan. Paano ka naging secure nun, mga kapatid? Ang security natin doon. Ayaw gastusin yung inipon. Kasi, pagtanda ko, dapat may pera ako. That's good. Ano? Pero yung inipon mo, pagtanda mo, gastusin mo. Kasi kung hindi mo gagastusin yan, pag-aawayan yan ng mga maiiwan mo. Pag-aawayan sigurado yan. Kasi pera. Kaya mga kapatid, balansihin natin mga kapatid ang buhay natin. When God is able, make yourself available, mga kapatid, para mapulpil ang plano ng Panginoon, mga kapatid. Now, kailan tayo? When we make ourselves
available. Ano? Ito yung tanong. When we make ourselves available, kung tayo ay available sa Panginoon, ano ang kayang gawin ng Diyos? Anong kayang gawin ng Diyos? Number one is, God equips. No? Kung available ka sa Panginoon, mga kapatid, kaya kanyang bigyan ng kapangyarihan, mga kapatid. Ng power, mga kapatid. No? When God calls, He equips. You may be feel unprepared or inadequate, but God will provide what you need. Amen. Huh? Ephesians chapter 6 verse 11. No? Pag tinawag ka ng Panginoon, sabi doon, put on the whole armor of God. Kaya kung tinawag ka ng Panginoon sa gawain, huwag ka matakot. Isuot mo lang yung full armor of God na prepare sa iyo ng Panginoon. So ba't tayo matatakot? Ano? Sabi sa Exodus, mga kapatid, chapter 4, verse 12, God reassure Moses. Ano? Binigyan niya ng assurance si Moses. Sabi na, now go. I will be with you as you speak, and I will instruct you in what to say. Diba? Si Moses hindi siya magaling magsalita. No? Pero sabi ng Panginoon, ako ang magsasabi kung ano ang sasabihin mo. Kaya mga kapatid, pag kayo inassign na mag-preach dito, huwag kayong tumanggi. Make yourself available. Because God, ang pangako, He will speak through you. Ano? Huwag yung pag sinabi, nahiya kasi ando si Steve, pinapanood niya ako eh. Ano kasi ako eh, nababalisa. So, huwag yung tingnan kung sinong nakatingin sa inyo, mga kapatid. Ang isipin mo, ang Diyos ay nasa likod mo. At siya ang nagsasalita at ginagamit ka lang, mga kapatid. Dahil ko ang iniisip mo ay yung sasabihin mo, you are relying on your own strength, mga kapatid. Kaya dapat maunawaan natin, mga kapatid, kapag may utos ang Panginoon, make yourself available, mga kapatid. Now, number 2 is God's work through us. Philippians chapter 2 verse 13. For God is working in you, giving you the desire and the power to do what is please Him. No? So, ibig sabihin, mga kapatid, when we make ourselves available, we become vessel for God's work. Our availability allows His power to display and through us, mga kapatid. So, we become His hands and feet in this world. Hindi ba kayo natutuwa, mga kapatid? Na kayo ang gagamiting kamay ng Panginoon at paa ng Panginoon para abutin ang sanlibutan, mga kapatid. Marami pang kaluluwa ang hindi naliligtas. Kaya importante, mga kapatid, na tayo, hallelujah, ay magamit ng Panginoon. If you are available, mga kapatid. Palakpakan natin ang Panginoon, mga kapatid. Hallelujah. Number 3, lives are transformed. You know? When we make yourself available, katulad ninyo, nakita natin how God transform your life. Huh? Kung naisip natin nung panahon dati, ganito ako. Dati, ganyan ako. It's amazing na ganito na ako ngayon. Diba? Diba? Dati noon, patagay-tagay ako. No? Kahit yung mga babae, may mga tumatagay-tagay. Pero ngayon, ito ang dala-dala.
He transformed the lives of those who are available to use by God, mga kapatid. Hallelujah, hallelujah. Kasi sabi sa 2 Corinthians 5:17, this means that anyone who belongs to Christ has become a new person. The old life is gone and the new life has begun. Kaya kita natin kung paano kayo tinransform. New life. Nagbago. Hindi lang ugali ang nagbago, pati yung physical. Yung galaw, lahat binago ng Panginoon. Talagang upside down yung pagbaliktad ng Panginoon. You turn you upside down, mga kapatid. Binago tayo ng Panginoon. Totally. Hallelujah, hallelujah. So, when we say yes to God, not only our life changes, but the lives of those around us are impacted as well. So, our availability can be the catalyst for someone else's miracle. Gusto niya ng milagro ng Panginoon? Make yourself available, mga kapatid. Hallelujah. Kaya sa aming mga bisita, I encourage you, mga kapatid, hindi kayo napunta dito. Baka iniisip mo is aksidente na nandito kayo. No. Plano ng Panginoon na nandito kayo. And thank you for your availability. Today, make yourself available to receive the salvation through baptism in the name of Jesus in water, mga kapatid. And receive the Holy Spirit, no? Na ipinangako ng Panginoon. Yung serbisyong ito, mga kapatid, hindi makakumpleto kung wala tayong mga bisita. Magiging 100% complete kung may bisita tayo at nakatanggap ng kaligtasan, mga kapatid. Hallelujah. Kaya salamat sa Panginoon. May ganitong mga event, na may nagpapahayag ng kaligtasan na nanggagaling sa ating Panginoon. Hallelujah. Tatayo tayo, mga kapatid. Hallelujah. Our availability to God are willing to step out in faith and trust that God, who is able, will use us for His glory. Let us respond like Isaiah, mga kapatid. Di ba si Isaiah? Sabi ni Isaiah, "Here am I, send me." God is ready to do great things and in through us, but it starts with our availability to obedience in God's Word. Mga kapatid, pag nilay-nilayan natin pang mga kapatid, sabi ng Panginoon, He is able. Ang hinihintay niya, yung response natin. Are we available? Ready ba tayo na makipartner sa Panginoon sa kanyang gawain? If you are ready, mga kapatid, let us pray. Hallelujah. Dakilang Diyos, salamat, Panginoon, sa iyong mga salita. Truly, Lord, that you are able to do exceeding abundantly above all, Panginoon. But Lord, hindi mangyayari ang mga bagay na yan kung hindi kami available, Panginoon. Kaya Lord, salamat, O Lord, na pinalalahanan mo kami na maging
available kami sa gawain mo, Panginoon. To respond, Panginoon, sa tawag mo sa bawat isa sa amin. Salamat, Panginoong God. Hallelujah. Na ikaw ay nagre-remind sa amin. Salamat, O Lord, na may mga ganitong gawain, Panginoon. Dito namin nalalaman, Panginoon, sometimes akala namin, ang dami na namin ginawa. Subalit, Lord, nakita namin na kulang pala ito, Panginoon. Because we are not available, Panginoon. Lord, salamat muli sa palaala mong ito. Let every heart, every soul, Panginoon, be available to you, Lord, in this very moment. And I pray, O Lord God, to speak every heart, Panginoon. Hallelujah. At paalala mo sa amin, Panginoon, nung time na kami ay tumanggap sa iyo. The time na tinanggap ka namin, we are available to receive you, O Lord. But sometimes, Panginoon, dahil sa tagal na namin, Panginoon, sometimes, hindi na kami naging available, Panginoon. Patawad, Panginoon God. Kung kami man, Panginoon, hallelujah, ay sometimes hindi kami naging available sa mga tawag mo. But Lord, hallelujah, I pray to renew our spirit, Panginoon God. Na muli mo, Panginoon, bigyan kami, hallelujah, ng availability na manggagaling mismo sa aming desisyon that we are available to respond to your call, O God. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. 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 I pray this in the name of Jesus. Hallelujah, mga kapatid. The altar is open. Yung mga bisita natin, pwede natin ditong dalhin sa unahan. Mga mahal naming bisita, ito ang pagkakataon na gawin nating available ang ating mga sarili to receive the salvation na nanggagaling sa ating Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus.